Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay pinamagatan ko pong ang gantimpala ng isang lingkod. At ang mga layunin po ng ating gagawing pag-aaral ay una, unawain na ang paglilingkod sa Diyos ay may gantimpala. At ikalawa, tanggapin ang hamon na hangaring makapagbigay lugod sa Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Ang paglilingkod po sa Diyos ay may dalang malalaking gantimpala. Ibinibigay po ng Diyos bilang Panginoon ang gantimpalang karapat-dapat sa mga lingkod na tapat po sa Kanya. Ito'y dapat magsilbing reminder po sa ating lahat upang tayo po ay magsikap dahil pinararangalan ng Diyos ang katapatan ng kanyang mga lingkod. Mababasa nga po natin sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 25, talatang 21, sumagot ang amo niya, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan." Ang tanong, ano ang sinabi ng amo sa kanyang alipin? Ano ang gantimpalang ibinigay sa kanya? Sa aklat naman po ng Kolosas, Kabanatang 3, mga talatang 22 hanggang 24, mababasa naman po natin, "Mga alipin, sundin nyo sa lahat ng bagay ang mga amo nyo rito sa lupa. Hindi lang dahil nakatingin sila sa at nais nyong malugod sila sa inyo, kundi gawin nyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran nyo. Ang tanong, ano ang tagubilin ni Pablo sa mga nagtatrabaho? Bakit kailangan natin ang ganitong pag-uugali? Basahin naman po natin ngayon na nakasulat sa unang Korinto, Kabanatang 3, mga talatang 13 hanggang 15. Ngunit sa araw ng paghuhukom, makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Ngunit kung ito na may masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganun pa man, maliligtas siya, ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang nailigtas na kagamitan. Ang tanong, ano ang gagawin ng Diyos sa ating mga gawa? Ano ang naghihintay doon sa mga gawang maliligtas mula sa apoy? Isa sa mga gantimpala ng paglilingkod ay ang pagiging kabahagi po natin sa pagtupad ng layunin po ng Diyos. Tulad po ng isang jigsaw puzzle, ang iyong gawain ay tutulong sa pagbuo ng pangkalahatang layunin ng Diyos para sa mundo at sa sanlibutan. Sa Kolosas, Kabanatang 2, mga talatang 1 at 2, nakasulat po, "Nais kong malaman niyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo. Ganon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin ng personal. Ginagawa ko ito para palakasin ang loob niyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Sa ganoon, malalaman at mauunawaan niyo ng lubos ang lihim na plano ng Diyos tungkol kay Kristo." Ngayon, may gantimpala sa bawat gawaing nagawa. Sa Efeso, Kabanatang 6, mga talatang 7 at 8, nakasulat po, "Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parabang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alalahanin niyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi." Ipinangako po sa Bible na may gantimpalang naghihintay para sa sino mang gumagawa po ng mabuti. Hindi makakalimutang gantimpalaan ng Diyos ang lahat ng mabubuti nating ginawa. Sa unang Pedro, Kabanatang 5, mga talatang 2 hanggang 4, mababasa po natin, "Alagaan niyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama niyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taos-puso niyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Huwag kayong maghahari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. At pagdating ni Kristo na siyang Pangulong Tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman." Napakasaya para sa isang lingkod ang makitang nalulugod ang kanyang Panginoon sa kanyang gawa. Kaya, kapatid, kaibigan, kamanggagawa,
Hangarin mo ang kaluguran ng Diyos. Gawin mo itong layunin sa pagiging mahusay na lingkod. Isang korona ng kaluwalhatian o crown of glory ang naghihintay para sa mga taong masugid na naglilingkod sa Diyos. Sa aklat po ng Lucas, Kabanatang 12, talatang 48, yung ikalawang bahagi, nakasulat po, ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. Ang iyong takdang gawain mula sa Diyos ay sumasalamin sa pagtitiwala ng Diyos sa iyo. Sa iyong pagiging tapat sa maliliit na bagay, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa mas malalaking mga pananagutan. Sa aklat po ng Genesis, Kabanatang 15, talatang 1, atin naman pong mababasa, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ang Diyos po ay nangako kay Abraham, ako ang iyong gantimpala na lubhang dakilan. Maaari mo ring tanggapin ng Diyos bilang iyong dakilang gantimpala. Napakagandang parangal na ang Diyos mismo ang gantimpala sa ating paglilingkod. Ito rin ay magdudulot sa atin ng pusong mapagpakumbaba. Kaya't paglingkuran mo siya at asahan na siya ang iyong pinakadakilang gantimpala. Magpatuloy ka, kapatid, sa paglilingkod ng laging layunin ng iyong gawain ay para sa Diyos at mabigyan siya ng kaluwalhatian. Sa aklat po ng pahayag, Kabanatang 22, mga talatang 12 at 13, nakasulat po, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Ang lahat po ng iyong ginagawa ay dapat na para sa Diyos lamang. Bigay mo ang iyong pinakamahusay sa lahat ng iyong ginagawa. Ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa lahat ng iyong ginagawa para sa Kanya. Sa unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 58, mababasa po natin, kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam nyo na hindi masasayang ang mga paghihirap nyo para sa Kanya. Minsan, sa iyong paglilingkod ay makakaramdam ka ng panghihina ng loob dahil sa ilang tao o mga pagkakataon. Maraming lingkod ng Diyos ang tumitigil sa paglilingkod dahil pinanghihinaan sila ng loob. Huwag mong hayaan ang sarili mo na panghinaan ng loob at huwag ka ring titigil sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan mo itong mabuti. Ang iyong paglilingkod ay hindi mawawala ng kabuluhan at hindi kailanman masasayang. So pasalamatan mo ang Diyos sa pagkakataong ikaw ay makapaglingkod. Ituring mong isang dakilang karangalan ang makapaglingkod sa Kanya. Suriin mo ang iyong sarili. Pinaglilingkuran mo ba ang Diyos ng buong mong puso? Ikaw ba ay naghahanap ng papuri ng tao o papuri ng Diyos? Ikaw ba ay tapat sa lahat ng iyong ginagawa? Binibigyan mo ba ng panahon ang iyong ugnayan sa Diyos higit pa sa iyong paglilingkod sa Kanya? Ang mga sumusunod ay mga dahilan na nakakaapekto sa atin pong paglilingkod sa Diyos. Ang una, ang iyong ugnayan sa Diyos. Ikalawa, ang iyong pangako sa Diyos. Ang iyong katapatan sa pinagagawa ng Diyos. At ang iyong kausayan at kakayahan na kailangan para magawa ang ipinagagawa ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pong pakikinig at nawa po meron po tayong natutunan. God bless us all.